that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Good news! Ang inyong paborito nga fast craft, bayang the Tagbilaran Cebu Route, Supercab. May balik na sa Bohol, leaves Tagbilaran for Cebu City, 6:30 a.m., 9 a.m., 11:25 a.m., 3 p.m., and 5:25 p.m. Leaves Cebu City to Tagbilaran, 6:30 a.m., 9 a.m., 11:25 a.m., 3 p.m., and 5:25 p.m. For details, visit our official Facebook page, Supercab Fast Ferry Corporation, or log on to our website, supercab.ph, or call Supercat Tagbilaran at 0985-119-0533. Zoom to the island. Zoom with Supercat. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 beses sa usa ka adlaw. Mga 1 week nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaayong salamat. Makabuhay, katuig nang nakalabay, hangtod karon ako nakaangay. Salami ang sorpresa, matagtambong tas lamesa. Joji's Bake Shop, real goodness in every bite. Homegrown Boholano Bake Shop, kompleto sa cakes, breads, and delicacies. Joji's Bake Shop, Joji's Bake Shop, real goodness in every bite. Homegrown Boholano Bake Shop, paborito ka sa akong pamilya, bisan kanus apa. Joji's Bake Shop. Gikan kanamo sa DYRD. Balik sa Bohol, balik, balik, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol, kanunay gipitig. Sa imong kasing-kasing, ang Bohol, kanunay gipitig. Takna sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:03. Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Time check is brought to you by Unilab. Yan ang alagang Unilab. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinahanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero 1 buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa. Igala maayong buntag katilingbang Bulanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 6 na nining buwan sa Hunyo tuig 2025. Holiday karon mga higala. Para sa og mapuhon pa man unta ang kasaulugan sa Idil Adha.
Pero una-una lang nato kay mao bitaw ni ang pamaagi bitaw karon sa atong gobyerno kay magunsa mo po mapuhon o mapoy holiday nga wa man po'y trabaho daan. No? So common sense na naman pod. Sakto-sakto gyud nga karon mo'y holiday. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mayong buntag Bohol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol. Kasaligan Facebook sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw. Pagsubang sa adlaw, nagkadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita. Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Sa mga uluhan sa atong mga balita, atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Hugtanong gipanghimakak sa organisasyon sa mga driver o operator sa Grab car sa Bohol ang pamasangil ni Willie Ramazola nga mihatag sila og 80,000 ka pesos kang Governor Aris Amintado bugti sa pagkuha og slot sa TVS. Giklaro sa pangu sa Animas Bruce Arastri Stevedoring Services Victor Villamor nga walay kalabutan ang gobernador sa negosyong Arastri sukwahay sa pamasangil ni Willie Ramazola. Wala lang nga na kundili pinasubay sa balaod ang transisyon sa hagna sukwahi sa pamasangil ni Mayor-elect Mark Lowe Mononggol matod sa administrasyon ni outgoing Mayor Joseph Ranyola. Walay lugway sa deadline karong Hunyo 11 sa pagsangat sa Statement of Contribution and Expenditures sa tanang kandidato sa 2025 nga midterm elections. Samtang wa pay ni usa sa mga kandidato sa dakbayan sa Tagbilaran ang misangat og susi. Giingong gibanabanang mo kapin sa usa ka gatos ka mga tao din sa dakbayan sa Tagbilaran nagpositibo sa HIV. Wa pay resulta sa mga samples nga gipada sa mga napulo ka mga gikatahapang nasakit og impacts dinis Bohol o labi na dinis sa dakbayan sa Tagbilaran. Gidunggab ang 29 anyos nga lalaki sa gikainom niini sa barangay Palo sa Luway, biktima samdan samtang ang suspek nasikop na. Magsaolog sa ika-34 katuig anibersaryo ang pinakaunang monasteryo sa Pilipinas nga gitukod dinis Bohol karong Sabado. Olahan tudling sa mga balita gikan sa rehiyon. Mukapin sa tunga sa bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas gikan sa Bohol ug Cebu. Gisunog sa mga otoridad dito sa dakbayan sa Sugbo. Samtang duha ka mga Taiwanese national ug 29 ka mga Pinoy gisikop sa NBI-7 tungod sa giingong online scamming dito sa barangay Mactan, Dakbayan sa Sugbo. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Interesado si Senador Amy Marcos nga i-dismiss ang impeachment batok kang Vice President Sara.
Sa gawas ubang langyaw gikan sa napiling nasod ni Trump, dili pwedeng makasulod sa Estados Unidos. Ulohan tudling sa mga balita. Gikan ni The Barker Cell, Remolador Cell, go. Sa lungsod sa Maribohok, gisikop sa kapulisan sa Maribohok ang usa ka ama-ama human kini gireklamo sa iyang ka-live-in nga midagmal sa minor de edad nining anak babay na itabo dito sa Barangay Lingkod, lungsod sa Maribohok, Huwebes sa kadlawon. Kini si The Barker Cell Remolador, basta balita, DYRD, ang friend mo forever. Ika ni June Gutierrez, Tambalanan, June, go. Nadangat deres sa gobyerno sa Estero Galiaris Memorial Medical Center ang duha ka mga empleyado sa Alturas Corporation nga sakay sa motorsiklo nga kini ginasmagan og lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Baclayon. Ang nakadasmag usa-usab katinud-an sa University of Paul na graduating og nautical. Basta palita, DYRD ang friend mo forever. Maukad to ang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa itong mga detalye hatod kanato sa Marcela Feeds. Kanunay ng una kasaligan nga tinugdan sa impormasyon. Ang suki sa tanan nga tulumanon sa balita. DYRD Patrol Balita. Higala pa matia kung sa imong binuhi na problema ka. Sa pagkaon wala sila'y gana, ayaw kaguol kay ani-ana. Marcela Feeds, presko ug barato, di kalidad pa. Marcela Feeds, kumpleto sa vitamina, sigurado gyud ang ganansya. Marcela Feeds, tubo sigurado, kita garantisado. Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Giingong gibanabanang mukapin ngadto sa sagagatos ka mga tao ang nagpositibo sa HIV dinhi lamang sa Dakbayan sa Tigbilaran. Ato kuno ni tinuon gikan ni Sir Ruben Colpa. Sir Ruben, good morning. Good morning, Sir Toy. Good morning sa ating mga security kanila, sir. Ato doon natin nasangam nga report nga gibanabanang mukapin gyud kuno sa kagatos ka mga tao dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran ang napositibo sa HIV. Diha sa City Health, ingon mo po niini ang imong nadunggan o nasayran Sir Ruben Colpa. Yes, sir. Naatay gihatag nga data coming from the Department of Health. This is dated January 1, 2021 as of September 20, 2024. Dinala man tayo total of 72 cases, sir. Pila, sir? Pila? 72 cases. Positive na din sa Tagbilaran lang? Yes, sir. Maano siya ang gihatag nga data sa Department of Health. Maano siya ang distribution na cases, sir. Pagka year 2021, dumay usa na na-detect. Pagka 2022, dumay 3. Pag 2023, dumay 43. O pag 2024, dumay 25. Which is may total of 72. Kaya ang distribution ano sa mga edad, sir, gikan sa 15 to 24 years old, dunay 22. Gikan po sa 25 to 34 years old, dunay 37. And then, gikan sa 35 to 49 years old, dunay 12. O 50 years old pataas, dunay isa. So, makita na po, sir, nga ang edad na pinakadaghan is kanina sa 25 to 34 years old. Sundan na yun sa mga 15 to 24 years old. Mauna ang mga age bracket, sir, nga naani ang mga young professionals na po nini ang atong mga adolescents o mga kabataan. So, in behalf of the Tagbilaran City Primary Care Facility, bigyan na kita nag-advocate o educate na circle. In terms po sa prevention sa HIV, naman tayo disunod na ABC. A is abstinent, B is be faithful, mutually faithful sa atong partner, C is consistent and correct use of condoms,
And then letter D is do not share needles or don't do drugs. And then letter E is education and early detection. So, me being the HEPO, Health Education and Promotion Officer sa Tagbilaran City, ang ako giyon na siya is mga tuta sa mga tagsa-tagsa sa mga eskwelahan, no? Specifically nga to mga senior high schools, nag-advocate ka about education kay usually kaya nga maghihapon ang stigma sa mga Pinoy, no? Kulang sa education, kung dili sila mamati sa wala sila kayo more on research, no? Wala kayo sila pagsabot mo lang nga gi-educate din nato karon tungod kay kanha naman sila makahibaw pod sa nahitabo sa ilaha unsay mga consequences kung mag-test na sila and then eventually mag-positive. So, mo na itong panghinusganap to producer, although daghan na po mga tao nag-test no, sa HIV tungod kay libre man siya. But then again, tungod kay makita mo na to sa age bracket yan, daghan na niya mga young professionals ug ang mga kabataan mo nang mohangi gutang na ay strong relationship kung pagpasabot gikan sa mga ginikanan. Kaya ang ginikanan man gyud ay musturyaan ng mga kahimtanga tungod kay sila gyud makahibaw sa mga dinihatan sa ilang mga bata. Kita mag-educate ng more on the health side, but in terms of behavior and attitude, ano gyud sa makurma sa mga pagtutan sa kapanimalay. Okay. So Sir Ruben, usa to sinugdan ng labing ubos nga edad nga natala diha nga na-recorded nga nataptan. Pila to edad sa labing ubos nga edad? Isa nakabuksa sa 50 pataas. Ano? Diha ba tayo nag-edad o 15 or sa to? Ina? Ang 15 to 24 years old, 22 kabuok. 16, 16 hangtod sa 24 nga edad? 15 sir, 15 hangtod 24. So na day nakasakit nga na edad o 15? Age bracket kami sir, dili ko takaybaw ani og nabagi 15, but as far as I know, kaning idara usag gini sa mga pinaka-daghan na to cases. So dili po ko makaingon nga na ay 15, but age bracket lang isa sir. Oh. Ang pagtakboy ani sir pinaagi ba gyud sa kuan gyud papakikilawas ba gyud? In terms sa kanang giunsa ang pag-transmit ni ani sir, mao ni ang number 1 case no, kaning male to male sex na sa 52. 52. Yes sir, and then ang sex lang between male to female sex usa, but napot tayo giingon nga male to male o female sex, din sila ka-identify kung lalaki ba dito o babae, nasa 17. So male to male, okay, so male to male / female sex. Okay. So nagatay ano nga duha ka buok kay na dinhi matres sa usa ka tawo kung asa gid kini nakuha it to be pasento siguro sa kanang mga injectable nga mga kanang magamit og syringe. Sir, kining HIV, unsa may mao ba ni ang sinugdanang sakit nga mahimong ma-AIDS ug dili maagapan kintahay? Yes sir, mao na siya mo develop sa usa ka tawo nga kung may HIV ang usa ka tawo, kung dili siya mag-inom og kanang ARD or kanang gitawag og antiretroviral therapy on a daily basis and at the same time every day, kung dili siya mag-usog sa iyahang lifestyle no, wala lifestyle modification, possible yun sir nga mo develop into AIDS in the next 10 years. Kaya kung pasagdan na siya, mag-denial ang usa ka tawo, maabot yun ang panahon nga mo weak na din ang iyang immune system o niya kasi ordinaryong sip-on, mo develop na into pneumonia kung dili ko na sa matreat o karong mo na nga atong ipahibaw sa tanang katawhan nga ang HIV, no, it's very much treatable. Although dili gid sa ma-cure, there is still no vaccine, no kanang medication nga maka-cure ani niya. But kung ang sa katao mag-inom sa ARV, no, kung ikaw na positive sa HIV, dili gid na sa pasabot nga mo na end of the world mo. Napagid kay hope kung mag-usab ka sa imong lifestyle, at the same time mag-inom po ka og tambal on a daily basis, kay ang imong viral load, ang kadaghanon sa virus sa usa ka HIV positive, kung magsige na sa inom og tambal sa usa ka adlaw kung ARV, antiretroviral therapy,
ubos na siya, sir, until sa time nga mahimo na siyang undetectable nga dili na po siya makashare sa sakit sa uban, especially kung mag-usog po siya sa iyang mga lifestyle. Okay. So, libre ba ang ARV nga angay tumaron sa mga nagpositibo sa HIV? Yes, sir. Libre kayo nga siya, sir. Then, usapon na niya sa sir, natay clinic diya sa Galiares Hospital, kanang gitawag na itong Iskay. No, muna siya treatment hub na ito diha nga mudawat sila mga counseling, HIV testing, and at the same time, sa katong mga tao nga mga kuan, gitawag na ito, o sexually active, no? Pwede ko silang mudung dito mangayo o kanang gitawag na ito o advices o counseling. And at the same time, naapo tayo ipanghatag dito nga PrEP. Kung saan ang PrEP? Pre-exposure prophylaxis. So, i-test ka una na kung ma-found out nga negative ka, pwede silang mahatag ni sa mga tao dito o kanang tambal na kung makaprotect na ito, no, kay in case of panangitan, hindi mapungan nga na ay contact sa laing tao, unya katong kauhana is positive sa HIV, unya itaw negative sa HIV, kung nakainom na ato nga tambal, dili na kamatakdan tungod kay nanakay gitawag nga protection sa lawas daan. But para sa dugang at sa yura na sir, pwede sila mo doon dito sa ato ang Iskay Clinic diha sa Galiares Hospital. Pero katong natakda na, dili na pwedeng mo inom ito kay di na mawa ng maong sakit. Dili na sa mo, pwede mo inom sa PrEP sir, kanang pre-exposure prophylaxis, but naata ang treatment katong ARV. So, daghang na po tag cases sir, like for instance, no, one of the celebrities known internationally nga infected with HIV, si Magic Johnson, diagnosed in 1991. So far, karon mga 30 years after, buhi pa man siya po sa tulog kay na daily basis, wagid siya nakamiss o kumon sa tambal, panagitan ko, mayroon siya nga, mainom sa ARV kada alas 7 sa buntag, all throughout sa alas 7 sa buntag, kasi parang inom siya, possible nga ngiyahang viral load, ay kada karon sa virus sa engawat is niubos, kantong ganiamot na siyang undetectable nga kung i-test na to siya sa testing although na presence of HIV but ubos tayo ang ngiyahang load sa virus. Okay. Sir, paralitag ang tao dahil nga makahilabot kintahe magagamit sa positive na gyud sa AIDS. Moagi pa gyud ay sa mahimo pa siyang ma-HIV o sa pa ma-dritsos pagka-AIDS. Yes sir, dili na siya moderate so AIDS eh. But then again, atong warning sa tanang katawhan, no, especially katong mga very much sexually active nga dili faithful silang partner o silang mga asawa, dako gyud possibility nga nanatay HIV kung dili ka magka-test. So ang atong gimbuhaton ana siya sir is natay testing para ma-check ginato kung positive ba o dili, but napo tay gitawag ani sir sa testing og 3 months nga or 10 weeks na window period. Panangitan karon sa sir. Date karon is June 6, 2025. So kung magpa-test pag HIV karon, dili makuha na to ang result dayon karon sa unsay result gibuhat na to in the last 3 months. But 3 months ago and before sa 3 months, so may 3 months from now, 3 months before the So so kung doon na tayong mga sexual contact between March 6 and before sa March 6, mo na ang itest sa karong adlaw. But ang ka-contact between March 6 up until yesterday, dili pa na siya matest sir. Kanang pwede ka magpa-test after 3 months to really check nga wala na ba'y HIV sa ato ang lawas. Pero kung ganahan tang na makahibaw, o kung sa atong status karon magpa-test ta karon, and then 3 months from now, wala na tayo dapat contact para kung mo negative manggaling ang resulta, kasabutan na nga limpyo ka sa HIV. Pero muna nga, kinahanglan din o tumang pagpasabot in terms sa HIV kay daghang mga questions ani nga medyo libog-libog sir, pero kinahanglan yun o tumang focus when it comes to discussion. O sa may symptoms aning matapta na sa HIV, Sir Ruben? Wala kayo sir. Wala, di kita makaingon nga tanong example lang no, kung ako, doon ako HIV, it may not be showing any signs and symptoms, kaya maingon ta nga okay, pangimong lawas, kaya dili man po ingon nga, kung matakdan ka sa sakit, nanagid kaya mga sintomas, doon makita dayon, but it's actually asymptomatic, sir. Mugawasan na sa eventually, after pila ka years, nung wala kay check-up, pero kasagaran ani niya, sir, kung sa katao,
weak na ang iyang immune system, matingala na siya nga naiubo nga dugay pagkaayo, sipon nga dugay pagkaayo, so mo nang atong angay pag-check ang atong kaugalingon. So kung ganahan sila mo pa-check up, no, pwede sila mo diretso sa Escalares Hospital kanang sa Piste Clinic or pwede po sila mo doon sa atong hotel sa City Office or Tagbilaran City Primary Care Facility, libre nga to ang pag-conduct sa HIV test, sir. Actually, tanang mga buntis na to sa sudad sa Tagbilaran nga moagi og prenatal sa atong mga barangay health centers ato yung interest nga magpatest sa HIV for free. Okay. Safe ba ang paggamit og kondom? Yes, sir. Actually, the use of condom is actually part of the ABC, DE sa ato ang HIV. No? As far as I'm concerned, kanang paggamit ng condom is actually very encouraged na to sa mga katawhan, labi na katong mga ninyo. No? We just don't encourage aning paggamit sa mga kabataan, labi na o dili ninyo tungod kay kung muhatag ka og condom sa mga kabataan, it's just encouraging them to engage in the sexual activity. No? As much as possible, ang buhaton ginato sa ABCDE against HIV is A for abstinence, no? Pagpuasa o dili gyud pagbuhat ani mga butanga until naay partner. And then be mutually faithful to the partner. Dapat na ipagsalin sa partner, dili mga liwa, dili mga bet. Letter C is the consistent and the correct use of condoms. Letter D is do not share needles, don't do drugs. And letter E is early detection and education. Maulang ABCDE na to in terms sa HIV, sir. Okay. Asang barangay din is Tagbilaran ng 72 kabuok, Sir Ruben, mahibawan ba? Wala, gihatag sa Department of Health ang breakdown per barangay, sir. Gihatag lagi nila sa tibuok sudan sa Tagbilaran ang data. But then again, ako kung ihatag sa kanang katawhan, sir, kaning 72 kabuok, dili ni pagpasabot nga residente ni Tagbilaran kanang dili po pasabot ani sa tungod kay nay ubang mga tao nga naa dili lang nagpuyo tungod kay nang boarding house o nang appeal sa ato ang cases nila. Okay. Sa laing bahin, Sir Ruben, wapa ba'y resulta? Nana ba'y resulta sa po ka mga tao nga gikuha ang sample para sa impacts? Yes, sir. As of yesterday, until dito mo sa opisya na up until 9 p.m. kaya na tayo gihimo nga additional nga mga buhat nun, wala pa po ta send day o result dito sa RITM, sir. So, siguro in the next coming days or early next week na siguro na result, sir. Okay. So, Sir Ruben Culpas, salamat kayo sa mga kasayuran ito nahipos di mo karubutaga, sir. Dang salamat sa ito. May buntag ka natong May buntag. Arita sa mga balita gikan sa rehiyon. Mukapin sa tunga sa bilyon ka pesos nga balor sa illegal nga drugas gikan sa Bohol ug Cebu ang gisunog sa mga otoridad dito sa Dakbayan sa Sugbo. Kini may gitutukan sa GMA Balitang Bisdak. Mukapin sa tunga sa bilyon ka pesos nga illegal drugs ang gipaubos sa thermal destruction sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kauban ng Philippine National Police sulod sa usa ka funeral crematorium sa Dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Alan Domingo. Kini ani kaniang matang sa illegal nga drugas nga gipaubos sa confirmatory test sa mga chemist sa PDEA Regional Office 7 sa wa pa hingpit gipaubos sa thermal destruction sa usa ka punerarya sa Dakbayan Sugbo. Miabot sa 560.4 million pesos ang kinatibuk ang balor sa kaniyang illegal nga drugas nga nasakmit sa kapulisan ug sa PDEA gikan sa Cebu ug sa Bohol. Kadaghanan ini ang shabu nga adunay 82.34 kilos, marijuana 3.4 kilos, 15.7 ml usab sa nalbuphine hydrochloride ug 16 ml sa ephedrine. Nakumpiskar ang mga illegal nga drugas sa managlahing operasyon sa PDEA ug PNP sa Bohol ug Cebu. Kini ang kinadak ang volume nga gisunog sukad sa tuig 2017. Human makumpirmar nga illegal substance gyud ang gisusing kontrabando, gidala kini sa thermal destruction machine ug didto gipangpaslak o gisunog. Giklaro sa Regional Director sa PDEA Alex Tablate nga ang pagsunog nini adunay pagtugot sa korte. The court acted on our motion for ocular inspection and of course ang destruction. Samtang ipadayang sa PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan
nga dako kag impact ang pagsakmit o pagsunog nining mga kontrabando sa paningkamot karon sa gamhanan sa pagsumpo sa problema nga mo'y tahas usab sa bag-ong liderato sa Philippine National Police. Ang malaking impact nito sapagkat $500 million of illegal drugs, street value. You could imagine the danger na madadala nito sa kalsada at doon sa mga gagamit nito at yung mga mabibiktima noong mga gumamit nitong illegal na drugs, yung mga inosenteng tao. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Padaylo sa mga balita gikan sa kauluhan. Interesado si Senador Aimee Marcos nga i-dismiss ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News. Asher, bakit sa tingin ni Senator Aimee Marcos na interesado rin ang administrasyon na i-dismiss ang kaso? Bernard, baka mapahiya lang sa numero. Ito ang inihayag ni Senador Aimee Marcos kung bakit sa tingin niya ay mismong administrasyon ay may mga grupong nagsasabi na wag nang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Joint effort ang pagbubuo ng resolusyon para sa pag-dismiss ng impeachment case ayon kay Senador Aimee Marcos. Paliwanag ng senadora, kanya-kanya silang ambag sa draft ng probisyon habang may pagkakataon din na napag-uusapan ito sa floor ng ilang mga senador kasabay ng sesyon ng plenaryo. Aniya, lahat ay naghahanap ng solusyon sa mga issue kaugnay ng impeachment. Kabilang na dito ang usapin kung patatawarin ang impeachment sa 20th Congress. Gayon din kung magtitipon ng ang impeachment court o kung i-dismiss ang kaso. Inaalam din nila ng ilang senador kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, kung nag-delay nga ba ang Kongreso at kung may violation na ito ng 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment case. Ayon kay Senador Aimee, bagaman walang draft ng naturang resolusyon na nakita siya mula sa admin side, suspecha niya na maging ang mga hindi maka-Duterte ay interesado rin dito. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang bisa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo? Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Para naman sa presidential sister, nais niyang questionin ang proseso ng pagsasampa ng impeachment ng Kamara sa Senado. Ito ay dahil hindi agad na ipinadala ang kaso sa Senado at nakaapat na impeachment complaint pa bago ito iproseso ng mababang kapulungan ng Kongreso. Para sa akin, personal lang, walang resolution to, dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos, bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Bernard, dahil sa dami ng argumento sa impeachment, sinabi ni Senador Aimee Marcos na inaanyayahan niya ang mga senador na magkaroon sila ng caucus o pagpupulong upang mapag-usapan ang magkakaibang opinyon. Inaasahan ng senadora na isasagawa nila ang caucus bago ang June 11 kung kailan nakatakda yung pagbabasa ng Articles of Impeachment na siyang hudyat ng pagsisimula ng paglilitis. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Bernard. Asher, ano na ba latest? Samtang mga balita gikan sa gawas. Resolution para i-dismiss nga itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Di ba? Sa gawas, subang langyaw gikan sa napiling nasod ni Trump, dili mamahimong magkasulod sa Estados Unidos. Atong balikan ang UNTV News, kabahin. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek
to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Hindi na pwedeng pumasok sa Estados Unidos ang mga mamamayan mula sa ibang bansa. Sa travel ban na inilabas ni US President Donald Trump, bawal na sa bansa ang mga galing sa Afghanistan, Burma, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen, habang magpapatupad ng mas mahigpit na restrictions para sa mga manggagaling sa mga bansa ng Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan at Venezuela. Magsisimula ang kautusan ng Pangulo sa Lunes, June 9. Ang listahan ng mga bansa na binawalang pumasok sa US ay mula sa report ng Department of State and Homeland Security at sa Director ng National Intelligence. Ito ay matapos silang utusan ng Chief Executive na tukuyin ang mga bansa na mayroong hostile attitude. Gayon din ang pagkakaroon ng national security risk ng mga turista mula sa mga bansang ito. Dagdag pa ni Trump, dapat niyang protektahan ang seguridad ng US at ng mga mamamayan nito, kaya nais din niyang mapaalis ang mga hindi properly vetted na temporary visa holders at ang mga overstayed immigrants. Attack in Boulder, Colorado has underscored the extreme dangers posed to our country by the entry of foreign nationals who are not properly vetted, as well as those who come here as temporary visitors and overstay their visas. We don't want them. Sa unang termino nito, ipinag-utos din niya ang travel ban sa ilang Muslim-dominated countries. Hindi naman sang-ayon ang ilang US citizen sa travel ban na ipinag-utos ng pamahalaan. When you ban people on the basis of their color, their race, their religion, or their gender, you cannot say that when our founders founded America and wrote what they wrote in our founding document, that you believe in it. It's not surprising considering the source. It's Trump. He's a renowned racist. And Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod kanato sa Marcela Feeds. Kanunay ng una kasaligan nga tinugdan sa impormasyon. Ang suki sa tanan nga tulumanon sa balita. DYRD Patrol Balita. Higala pa matia kung sa imong binuhi na problema ka. Sa pagkaon wala sila'y gana, ayaw kaguol kay ani-ana. Marcela Feeds, Marcela Feeds, presko ug barato, di kalidad pa. Marcela Feeds, Marcela Feeds, kumpleto sa vitamina, sigurado gyud ang ganansya. Marcela Feeds, tubo sigurado, kita garantisado. Tag na sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:38. This time check is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Time check is brought to you by Vino Kulapo, kondisyon sa naay ambisyon. Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas, banat sa bughat, nga naay kadungan sa labad sa ulo, pamaol o pwede sad sa hilat. Time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribed pa. Biogesic, ingat. Time check is brought to you by MX3 Herbal Products. This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Sa mga naunang uluhan sa itong mga balita karong adlaw, nagpositibo sa HIV virus ang 72 ka mga tao din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Hugtanong gipanghimakak sa organisasyon sa mga driver o operator sa Grab car sa Bohol ang pamasangil ni Willie Ramazola nga mihatag sila 80,000 ka pesos kang Gobernador Aris Omintado bugti sa pagkuha og slots sa TNVS kon TVS. At ang imaditali karong alas 7 na. Kaaso-aso nga mga balita. Dinilang sa Patrol Balita. Balita og impormasyon gipaminaw sa katawang bulanon.
DYRD, ang paminaw yun, everyday medyo ko maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba? Akong tigpaminaw na radio station, kay way lain DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw ta og mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na joy lain. Akong paminawon sa stasyon dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga impormasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol. Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2025. DYRD. Number 1. Ang istasyon sa katawhan. Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:40 na. Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ana nahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastic o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal. Love your environment. A reminder from Tarshir Foundation. Mga igsuon, karong umaabot nga July 11 to July 20, gipaluyuhan sa tanang ministerial associations sa probinsya sa Bohol. Ipahigayon ang Miracle and Healing Crusade. Miracle and Healing Crusade. Kauban si Reverend Solomon G. Nabeta, Ambassador of Healing sa Boholand Compound, CPG East Avenue, Poblasyon 3, Tagbilaran City. Atong sayra ang gahom sa kaayuhan nga nagikan sa Dios. Diin ang buta makakita, ang dungul makadungog, ang amang makahimo pagsulti ug ang mga masakiton mamaayo. Miracle and Healing Crusade karong July 11 to July 20, alas 4 hangtod alas 9 sa gabi sa Boholand Compound, CPG East Avenue, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Bohol. Miracle and Healing Crusade. Ang Asian Divine Light College Incorporated nagtanyag og Cookery NC2 sud sa 43 ka adlaw nga pagbansay-bansay. Ang qualification, 15 anyos ang pangidaron. High school graduate or completer. Munupyo sa segundo distrito sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ang mga requirements, birth certificate, PSA or local, barangay clearance, any school credentials, diploma, TOR, report card, one by one ID picture with color. Tuto ka buog nga ID picture, passport size with color, o personal or accident insurance. Samtang sa laing bahin, laing 17 kaadlaw nga pagbansay-bansay ang gitanyag karon sa Asian Divine Light College Incorporated ang Race Organic Chicken, Race Organic Hogs, leading to organic agriculture production in situ. Ang qualification, 18 anyos ang pangidaron. High school graduate, registered sa National Coconut Farmers Registry System, NCFRS, sa PIS or PCA. Ang mga requirements ni ini, birth certificate, mamahimong sa PSA or sa local, barangay clearance, any school credentials, mamahimong diploma, TOR, report card, one picture, one by one ID picture with color, tuto kabuo ka ID picture, passport size, adunay kwelyo ang gisulog nga sinina, o certification or evidence of appointment as a CFSP beneficiaries. Asian Divine Light College Incorporated, alang sa dungang kasayuran, kontaka ang 0916-725-4557 o isumiter ang iyong mga tanang mga requirements sa labing dali nga panahon sa ADLC office nga nanhimutang sa 0053 F. Bustrillo Streets, Dao, Tagbilaran City. B. Itesda Scholar. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos minggawas na akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Mo to, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila nakita. Nga doon ako tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom 2 times a day, jud na ko siya nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud. Makabuhay. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Naulian na ka, ma? Wa pa. Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma? Kung naisipon, muhina ang immunity maong dugay maulian. Mag-Neosep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Kuya Waoy! Basta Neosep Z Plus Forte, karon na zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello mga ka-MX3 believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon, si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline, kamusta po? Hi Carly, mabuti naman. Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho? As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe. Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo. Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3. And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers. Ipanumpa kong di ko mabuhi na ambisyon kabuton para nimo. Pinokulabu! Ang kondisyon sa naay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly. Hakna sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:47. Maminaw taglabing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayugon. Kai, go! Mapasigarbuhon si Mayor Jane Yap sa tanang graduate sa Tagbilaran City College nga nakalampos atong sa 3rd commencement exercises nga gihimo kagahapon sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ang maong seremonya naglakip usab sa tribute to parents, recognition of honors, ug formal nga pagtunol sa diploma. Ang TCC graduates nakatapos sa kurso nga Bachelor of Science in Tourism Management, Bachelor of Science in Office Administration, ug Bachelor of Science in Entrepreneurship. Ang Tagbilaran City College gitukod ni kanhi Mayor ug karon 1st District Congressman-elect Babayap ni atong 2019. Ang TCC naghatag og libre og dekalidad nga edukasyon sa mga residente sa Dakbayan ug sa mga kasilinganang lungsod. Nadawat sa TCC ang CHED accreditation duha lang ka tuig human sa pagtukod niini nga nagsiguro sa libreng tuition ug miscellaneous fees para sa tanang kwalipikadong estudyante ubos sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Matod ni Mayor Jane nga ang mga nakabot na kalampusan sa mga TCC graduates dili lang para kanila kundi para usab sa ilang mga ginikanan, pamilya ug sa tibuok Dakbayan. Ang Tagbilaran City College usa ka buhing pruweba sa hugot nga suporta sa City Government of Tagbilaran alang sa edukasyon ug kalambuan sa mga kabataan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayokot, ang friend mo forever. DYRD. Oras sa alas 6:49. Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 ug sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita. Unang round sa tong Round Bohol Balita.
Nagbutyag nga nahilandig sa tambalanan ang duha ka mga kawani sa alturas. Kinihuman nga ilang gisakyang motor na rasbagan pug laing motor dito sa Baclayon. Nga gimanihos sa ka-estudyante nga talitapos na sa kursong nautical. Si June Alerto Gutierrez sa detalye. June, go! Naidangat deres na Gobernador Sustino Galiaris Memorial Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo human kini gismagan og laing nga motor dito sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Chick Alas, 21 anyos o kani iyang kalid-in nga si Maria Flor de Les Quizon nga lumad kini nga taga Barangay Turil sa lungsod sa Albor. Sa tuwa nga nasayran nga gahapon sa mga 6:30 sa iyo nga kagabiyon nga gikan ang taon kini sila nagduty sa diha sa Alturas Corporation ug si ila unta ang pagpauli lulan sa gidang motorsiklo pag-abot sa may barangay Laya, Baclayon ilang engkwentro nga lain nga motor nga gidrive ni Romulo Sagang nga taga Bayawan Negros temporary usab kini nagasaka diha sa may Galiares Street sakop sa poblasyon 2 ning atuwa ka dakbayan sa Tagbilaran nga tinun-an kini sa University of Bohol na graduating sa nautical. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Staff Sergeant Bercel Comige. Sa inyong base, sa inyong blatter, sir, ito na tabo na, sir. Sa quality, sir, sa blatter ni kay isik, kuhan ko na sila, isik perfect niya, nag-aabot sa tunga. Nagabangga sila sa, kay opposite direction na sila. Ang usap ay ingog Tagbilaran, ang usap ay ingog Albor niya, isik perfect sila silang unahan nga sa kinan mo to gaabot sa tunga mo to gabangga sa tunga paning kuan si Sagang Romulo paingon ni kuan gikan og Albor paingon Tagbilaran ganing usa gikan Tagbilaran paingon Albor. Tuwa nga nasayra nga kini nakadasmag kini si Romulo Sagang nga gikan kini sa lungsod sa Albor kami tambong og kakasa sa iya nga kaila. Karon nga buntag atuwa nga nasayra nga kini si Chick Alas o gani iyang kaliping si Maria Floridelis Quizon nanak ni sa luwas nga kahimtang. Nakining nakadasmag nga si Romulo Sagang, nakaangkon panig mga angol bunog siya nga klawasan, apan nanak ni sa luwas nga kahimtang. Nasadugang nato nga papaginabi ni Police Staff Sergeant Bercel Comige, kabahin aning mga panghitabo. Papakita po siya na may sunod nga inyong buhaton na sir, kining duha ka mga scan sir. Katay sir, ato sa ning kanon sa tawag sa buhatan sir, kami ka possibly nga amicable settlement sir. Kung sa ilang mga sabutan dire di po magagawa sa hospital. Kung sa'y mahuman sila sa hospital sir o mga kulyag lain, investigador ang mahibawan ni sir o patawag sila o sa ilang sabutan sir o sa mga damages silang mga na ang ilang mga duha ka mga motor sir, asa maron? Diari sa buhatan ito sir, temporary nga kustudiya karon guba o mga motor god. Gikalan diri sa tanamatangan sa Kabuno sa Sustino Galiaris Memorial Medical Center kanis Alerto Gutierrez basta balita DYRD ang friend mo forever. DYRD. Alas 6:52 ang atong oras kabutagon padayon karon sa atong mga balita. Gisikop ang usa ka maama nitong Huwebes kadlawon dito sa Barangay Lingkod lungsod sa Maribohok. Kinihuman nga gireklamo sa iyahang kalibin nga nanagmal sa anak nga babay sa maong inahan. Si Dabarker Sel Remolador sa detalye. Sel, pasok! Sa lungsod sa Maribohok, gisikop sa kapulisan sa lungsod sa Maribohok atol sa gipahigayon ini nga hot pursuit operation batok sa usa ka ama-ama. Human kini gireklamo sa iyang kalibin nga midagmal sa minor de edad nining anak babay ay tabo Huwebes sa kadlawon. Base sa taho sa kapulisan na sayran nga gibunlot sa suspek ang buhok sa biktima o gihapos kini sa simento nga bahin didto sa sala sa ilang panimay. Nakaangkon og angol og pangos sa tuo nga bukton kining biktima gumikan sa maong hitabo. Ang suspect, 36 anyos, usa ka habal-habal driver o lumulupyo sa Purok 3 sa Barangay Lingkod sa lungsod sa Maribohok o kalapasan sa Republic Act 7610, kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Maribohok batok sa
nadakpang suspect. Kini si The Barker Cell Remolador, basta balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD. Inyo nabati ang natimbukang bahin sa itong Round Bohol Balita. Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 ug sa Radyo Ubay 95.9. Round Bohol Balita. Oras sa DYRD, alas 6:55 na. Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinahanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero 1 buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa. DYRD. Operation Tabang. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. Morning, kisa man ni? Si Alfie Curilan, sir. Taga-asa ni si Alfie. Taga Dindolman, sir. Kung sa may ito ikalagad ni mo, Alfie. Ngayon mo nabang, sir, wakay sa kuka dialysis station, sir. Okay, so kapila man ka idealize sa kasimana, Alfie? Kaduha, sir. Okay, wat-wat lang na Alfie ha. Doon na kayo madawat sa kantidad nga 1,000 pesos gikan sa itong mga loyal donors. O niya, ikaw po na itong i-recommendar nga ito ni Ma'am Inday Boniti sa Hazel Bulaluan. Ano na po kay 500 pesos nga madawat. Wat-wata lang ko na sa gawas, Alfie. Okay, sir. Salamat, sir. Salamat po kayo. Palihog lang kuno ko o paggamit ang imuhang cellphone number, cellphone mo sa doon na po'y tuyo diha uban. Hello. Hello, good morning, sir. Good morning. Kisa to ni ma'am? Si Josephine Pusoy, sir. Taga Mabinit po, sir. Pila may edad na to? Mga ilang itakugwan, inabang, sir, para sa akong medicine for para operation, sir. Karong disinay po sa Bilis Galiares. Kung sa may sakit ni mo, dahil Josephine? Kung sa may sakit ni mo? Mayuma, sir. Mayuma? Pila edad ni mo, Josephine? 45. Okay, wat-wat lang na sa gawas ha. Doon na kayo madawat sa kantidad nga 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Unya, ikaw pod ang makadawat sa 250 pesos gikan ni Ma'am Mela no diha sa Mangga. O wat-wat lang diha sa gawas, palihog. Salamat, sir. Okay, salamat po. Arita sa ikatuto nga adunay ihangyo ato sa mga naminaw mga higala. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning. Kisa to'y atungan, ma'am? Gisilid Sevilla. Pilay edad? Pilay edad? Ha? Pilay edad ni Jocelyn Sevilla? 25. Taga-asa? Taga Mambini. Basta may to'y kalagad ni Ma'am Jocelyn? Pang laboratory and sir bago ultrasound para buntis. Sige. Kapilang bata unta nimo ang kapilang bata nimo na imong gibuntis? Kalima. Gikinahanglan dahil laboratory? Oo, pang laboratory ultrasound. Sige, wat-wat lang dahil sa gawas ha. Makadawat gihapon kag 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Ikaw po nato i-recommendar sa programa ni Reverend Father James Darunday nga baksan kung bounce sa kagawasan ipaagi ang paghatag og tabang dahil sa STK Diner dahil sa Poblacion 2 sa Atbang Suludad Suites. Ano na po 200 pesos gikan ni Ondoy Kristan nga to karon sa Canada nga tigtabangan sa mga manginahanglang tabang pinaagi sa tong tulumanon. Salamat kayo hatuhata ko niya dihan tuto sa gawas. Salamat po kayo sa taga Purok 2 Barangay Dao. Aduna na po 1,500 pesos nga gipadato ni agi nga adlaw
o sa taga Purok 3 Barangay Dao o ni Sir Jiboy Tabera diha sa Rollins Auto Care dili halayo sa Co-op Hospital ni Sir Leo o ni Ma'am M. Serkina. Salamat kayo sa itong mga loyal donors. Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Celtic Station, Island City Mall, Yeshua Jesus Providers, Rolex Auto Care, Mario Surhales, Maywan Cortez, Lorenzo Bilbao, MM of Maribuhok, ug MJ and 3D. Okay, salamat guys sa mga donors nato mga higala. Doon ay pahibaw mag-ibagi si ABC President Sin Gingging, no? BIR Revenue Region 13 Cebu na kinahanglan og revenue examiners qualification CPA or lawyer nga dunay 18 units sa accounting. Mamahimong ipada ang inyong resume sa Regional Director Bureau of Internal Revenue Region number 13 Cebu. Salamat kayo ABC President o Councilor-elect sa Baclayon Sin Gingging. Unya, karong adlaw mga higala mao ang ikaduhang adlaw sa PCAF Refresher Course and Accreditation Seminar. Matod pa ni Bro Jerry Sibayan, salamat sa Dios. Daghan ang misalmot nining maong kalihukan karon og ugmang adlaw. Mauna ang unang adlaw sa binunalay sa baybayon na mga higala. Walang sa dugang nga mga kasayuran, kontakan ninyo si Bro Jerry Sibayan sa cellphone number 0917-954-0710. Good morning usab ni Bro or Brade Lou Araneta nga namati nato karon diha sa Katarmandawis. Ma'am Dory Kaguko, Dors Kaluyong, Ma'am Adel Ayong Sulihon, Aida Almedilla, good morning. Ni Frede Montero Bansa, good morning. Mayo nga pagpamati usab ngadto ni Paring Glenn Galyares Aranhuis diha sa Cortez mga higala nga saligando pod ni Board Member Tommy Abapo, Attorney Abapo. No, good morning. Evangeline Libotinas, good morning. Josephine Humigop, Cecilia Tagupa, Charo Ardon Pablo, mayong na pagpamati. Dudong Jet Romanilios Redulia, good morning. Alan Mihares, good morning. Okay, good morning usa, mayong buntag Sir Atoy ug sa tanang suki. Timbaya ko kang Uncle Roy Payos, Ray Romanilios and families de sa La Paz Cortez. Gikan ni Dudong Jet Romanilios Redulia. Good morning usa Mr. Francis Antonio dito sa New York mga higala. Og ni Councilor-elect din sa siyudad Ide Borja, good morning. Mayong nga pagpamati sa ngadto ni Azel Atwalod, Lavilla Tumanda Igang, good morning. Ni Paring Alex Igang, good morning. Ni Juan Paulo Herrera, ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan, good morning. Bernardita Mejia Medilia, Lynn Adalim na Malata Chan, Noel Bansag diha sa Dao, good morning pre. Bosite Sanchez, mayo nga pagpamati. Og ingo manusab ni Nunet Hotohot Andamon, good morning. Ni Dionisio Tahali, good morning. Mayong pagpaminaw usab ngadto ni Konsyal Leo Pabutoy diha sa Cortez. Okay, so salamat kayo. Bibiana Lianos, good morning. Pigado iti ng itong oras mga higala sa nga na lang sa itong mga kaubanan. Basta Balita DYRD, ang friend mo forever. Kini si Atoy Kosap, mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Salamat sa Diyos. Kaaso-aso nga mga balita. Dinilang sa Patrol Balita. Takna sa